Alright, good evening Davao City, Philippines. So ito yung syudad namin dito sa aming Davao, pinakamamahal na Davao City. And yes, kita nyo siya, very light up ang city ho namin dito. That means prosperity, progress and prosperity. Ibig sabihin ho niyan, mayaman ang Davao City. Pero alam nyo, marami pa rin talaga tayong naririnig, nababasa ng mga komento sa across any social media platforms na yun na nga, commenting, saying other people na hindi taga Davao hindi mga Davaoenyo. Lagi nila sinasabi na bakit daw marami mayaman ang Davao City. Yes, no question to that. Pero bakit daw may mga tao pa rin, may mga taga Davao pa rin daw na nagsisiksikan sa squatter ng Manila, gano'n, no? Bakit pa daw maraming mga taga Davao City? Pero ewan ko parang tansya ko talaga yung mga Davao na kapitbahay nila, maaaring hindi naman talaga yung taga Davao City. Kasi kung taga Davao City ka, naninirahan ka dito, tapos may trabaho ka rin naman, at kahit hindi kalakihan, sabihin natin na professional ka, tas choice mo, ikaw yung mamili ng gusto mong trabaho. Ibig sabihin na hindi yung typical na empleyado ka sa company. For example, corporate employee ka, tas papadala ka sa Manila, no, para sa ibang mga trabaho, task, ganun, no. So hindi mo gagawin na pupunta ka ng Manila, di ba? Para sa rason na maghanap ka ng trabaho at para mas ma-enjoy mo yung malaking sahod. Actually hindi bilang Davaoenyo, Davao City, taga Davao City ako naman sa ano ko dati, sa case ko naman, ako'y napunta sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas, hindi lang sa Metro Manila, no, kundi talagang mula sa talagang sinuyod ko halos lahat, no, hindi man naubos pero I think nasa mga kalahati yata na rehiyon sa Pilipinas napuntahan ko na dahil sa trabaho. Wala tayong choice, no, ganun talaga, madidestino tayo, para tayong sundalo ba, ganun, no. Kung saan ka madidestino, wala magawa kundi sundin mo yon, yun ang utos, yun ang sinumpaang natungkulin. Willing to be trained, willing to be assigned anywhere in the Philippines. So yun ang balikan ho natin yung komento ng mga tao na obviously sila. Ang iba naman ay makikita ko naman na sincere and na concern sila sa Davao City. Sa mga taga Davao na yun na nga, sana daw maging malaki na daw yung sahod ng Davao City, ganun, no? Sana ay hindi na kailangan ng mga taga Davao City na magsisiksikan sa squatter ng Manila. So yun. Okay, so thank you sa concern. Totoo naman talaga din na di ko talaga masabi na merong taga Davao City. Oo. Kung meron man, paki-comment nga diyan, no. So walang problema yan, hindi mali, wala pong kasalanan ang manirahan sa squatter ng Manila na ikaw ay taga Davao City, Okay lang ho 'yun. Nothing wrong with that. Kasi nga sa natin, Constitution na 1987 Constitution, na mas pumabor talaga ang batas na yan sa mga oligarch, sa mga malalaking kumpanya, sa mga malalaking negosyo, mga oligarkiya kumpara sa mamamayang Pilipino. So parang gumawa ng batas itong si Cory Aquino, pabor sa mga cronies niyang mga mayayaman kasi, no. Elitista yan kasi ang problema, basta elitista yung mga magiging presidente natin. Wala talaga tayo tingnan niyo yung si PBBM ngayon, di ba? So wala silang personal touch, out of touch sila masyado sa nangyayari sa ating ground. Grabe yung kahirapan. Basta grabe, daming problema. So hindi nila na-address kasi nga mayaman, wala silang alam, hindi nila feel, hindi nila ramdam yun. Kaya wala. So yun Davao City, mayaman siya. Fifth wealthiest city in terms of GDP sa buong Pilipinas. So alongside with Quezon City, City of Makati, City of Manila, Taguig, and ito Davao City ang number 5. So yun pa lang, ibig sabihin talaga mayaman ang Davao City. And gusto ko lang talagang pabulaanan yung mga nasasabi na mga taga Davao City, mayaman daw ang Davao City, pero bakit daw maraming mga taga Davao City na nagsisiksikan sa Manila dahil sa gusto makahanap or makakuha ng mga malalaking sahod. Trivia ho tayo for today's video ulit, no. Bali sa mga hindi pala nakakaalam, kahit pala hindi ka taga Davao City, kahit hindi ka taga Davao Oriental, kahit hindi ka taga Davao Region, kahit hindi ka taga Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Occidental, and Davao del Sur, kahit pa hindi ka nakatira sa rehiyon, no, ng Region 11 or Davao Region, kapag ka ikaw ay taga Mindanao na mas malapit sa Davao Region, mas madali kasing kumbaga ang tawag na siya ay sa Davao. Taga saan ka sa Davao? Hindi naman taga Davao. Okay, experience ko yan one time kasi dahil sa trabaho ko na di ba,
kung saan ako na-assigned. Balikan ko yung from 2007, 2006, mga ganyang panahon hanggang 2022. So ang aking trabaho ay all over the Philippines na nadidestino. And talagang may mga namimit ako na, I mean, syempre alam naman ng mga taga Luzon, no? Kung Bisaya tayo. I mean, may pagka, kumbaga parang ano, parang nadidetect nila na hindi to Tagalog Manilinyo o hindi to Tagalog Manila, kundi ito ay probinsya, no? So titanong, sir, anong province nyo ho, sir? Eh, sabi ko, Davao. Ah, Davao ka pala. Galing. Alam mo ba, may taga Davao din dito. Tinawag niya. Oh, sabi ko, sabi ko naman, aba talaga may taga Davao? Patingin nga. Oh, asan siya? Asan? Kausapin ko. Eh, yun pala. Eh, siyempre, nagkaano na. Oh, yan, dito ka na. Juan de la Cruz, punta ka dito, may kababayan ko, taga Davao daw siya. So yan, okay. Kumusta ma'am? Ano ka pala? Taga Davao ka pala. Juan de la Cruz, ma'am. Babae kasi yun. Example lang yun, pero hindi lang siya nag-isang taga Mindanao, na ang dalang niyang address ay Davao City or Davao rather. So sabi ko sa kanya, "Oy, Davao ka pala, ma'am. Saan ka sa Davao?" Siyempre, walang lugar sa Davao region na hindi ko napuntahan na. Ay, hindi pala. Maliban pala sa Davao Occidental. Mamalita, hindi ko pa napuntahan 'yan. Sige lang, puntahan ko din 'yan pa minsan. So sabi ng ay hindi pa ako taga Davao. Okay. Saan ka sa Davao? Kung hindi ka sa Davao City, saan ka sa Davao? Oriental, de Oro, del Norte, del Sur, or Occidental? Sabi, hindi rin. Isang ka banda sa, bakit sinabing Davao? Isang ka sa, saan pala banda? Hindi, Zamboanga kami. So, Zamboanga. Bakit Davao bakit Davao yung sinabi mo? Paano kasi, sir? Dito kasi sa lugar namin. I mean, sa totoo lang kasi, kapag ka nasa Tagalog ka, hindi man sinabing bobo ang mga Tagalog, karamihan na, pero marami-rami talaga mga Tagalog na hindi alam ang lugar ng Zamboanga, hindi alam ang lugar ng Agusan del Sur. Ewan ko ba, magkaiba ba talaga ng libro sa kasi, no? At Civica, itong Tagalog and Bisaya, taga Mindanao. Ba't hindi nila alam kung saan nakalagay ang Zamboanga? Hindi nila alam kung ano yung Davao, no? So talagang pag sinabing saan sa Zamboanga, sa Mindanao, saan sa Mindanao, saan yun? Basta sa Davao, ganyan, no? At pag sinabing Davao, wala, natapos sa usapan. Saan ka banda sa saan ka sa Bisaya? Hindi kami sa Bisaya, kahit nga Bisaya di nga alam iba ang Bisaya sa Mindanao, ha. Bobo talaga to mga Tagalog din, karamihan din yung iba-iba, no. Marami kung sa Facebook kayo magbabase, marami talaga mga bobo ng mga Tagalog. Oo, kasi di nila alam pag sinabing Davao, kahit Mati City, Davao pa rin ang kumbaga Duterte. Pag sinabing kahit Mati City, Davao Oriental, yan galit Duterte yan. Asan na yung daw ni Kung Pulong? Asan na yung mga ganong banat itong mga bobo. Sabi mga Bisaya, mga bobo daw, no? Hindi, bobo din ang mga Tagalog, mas marami nga kasi di nga alam pag sinabing Mati City, Davao Oriental, binaha, ayan, galit sila kay Pulong Duterte. Hinanap na nila yung 51 billion. Tapos kaya naman kay sabi naman Tagum City, no? Ayun, may sa Tagum City kasi laganap diyan ang mga dalagita, mga dalaga, estudyante, mga babae kadalasan diyan na pinagpapatay ng mga adik. Tapos bumubulagta sa may creek, mga kanal diyan natatagpuan sa mga talahiban, ganyan. Sa mga masukal na mga damuhan. So mga natatagpuan mga walang buhay na mga dalaga, mga bata, hindi lang dalagita, hindi lang mga dalaga, pati bata. Yung bata talaga elementary, ganyan, musmos. So yung mga lugar na yan, maraming maraming mga sa Tagum City, particular. May pagkakataon nga dyan, na parang inagahan nila yung curfew kasi parang walang magawa yata ang City of Tagum, City Government of Tagum, walang magawa para supilin or tapusin, no, or tuldukan ang karahasan. Hindi nila kayang habulin ang mga kriminal, hindi nila kayang tugisin ang mga, hindi nila kayang mapanagot, no, ang kriminal gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen laban sa mga batang babae. Ang ginawa nila parang inagahan nila ang curfew, kaya early as like alas 8, alas 9 ganyan, para wala ng tao. Parang alam mo yun, parang apektado tuloy ang mga natitinda, mga naninegosyo dahil nga sa kriminal. Parang City of Tagum na yung nag-a-adjust sa kanilang crime. Tama ba sa mga kriminal, ganun? So yun, agad-agad ang dami kong mga nakikita sa comment section ng mga Tagalog na sabi nga, akala ko ba walang crime sa Davao, di ba? Parang bobo lang. So yun po yun. So yung mga nakikita ko niyo dyan, mga Tagalog kayo na nanonood sa akin, ng mga basher ng mga Tagalog, hindi ko sinabing yung mga basher na Tagalog, marami dyan nanonood na Davao City na lugar is Davao City lang yan, ha. Iba ang Davao Oriental, iba ang Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, and Davao Occidental. So sana mag-aral kayo ng geography nang hindi kayo talaga
matamaan ng mga sinasabi niyong kabubuhan ng mga taga Davao, kayo pala mga bobo. Anyways, yun lang ha. So Davao City is indeed prosperous city, very progressive city talaga siya. So yung sinasabi ho ninyo na sana wala nang mga taga Davao City na makikipagsapalaran sa Manila. Actually, hindi naman talaga nakikipagsapalaran yan. Diyan lang talaga sila na-assign ng mga amo nila. Diyan na-assign yung mga bossing, diyan na-assign yung mga yung mga department, no? Hinire sila, doon sila pina-assign. Ganun naman kapag nag-a-apply ka talaga sa mga corporate world, for example, corporate company, tinatanong naman talaga, are you willing to be assigned in any point of the Philippines? So, di ba? Siyempre sasagot mo, opo, yes. Kasi hindi ka ma-hired, di ba? So, yun. Davao City, maraming dito. May squatter kami dito, meron din. Hindi squatter yun, ang i-squattahan na pagpalisan ng may-ari, makipagpatayan. Walang ganon, hindi siya ganon ang setup sa Davao. Nakatira ang mga tao dito sa mga informal settlers in the slums area. Hindi dahil sa nang agaw, no? Like slum area, talaga siya, yung exist ganyan, no? So public land. So yun lang, Davao City is indeed a rich city. So walang question ho dyan. Yung poverty incidence namin dito is 5% lang. So ibig sabihin sa 2 million population na nakatira sa Davao City, meron lang kami dito 100,000 katao, individual na matatawag nating mahihirap, no? Yung hindi talaga mag-afford na makabili ng mga sariling basic necessity. Sila yung pasok sa poverty incidence. Mataas pa, I'm not really sure. Mababa pa rin kumpara sa 2 million nga. 5% from the percentage itself. So it's 5% only na poverty incidence. So hindi yan masama. Diba? Para sa isang syudad na napakalayo sa kabihasnan. Diba? Ang kapirahan kasi ng bayan natin sa Pilipinas ay nakasentro, nakafocus sa Mega Manila, sa imperialismong Manila. Nakatutok lang doon, pero dito sa Davao City napakalayo na namin doon sa kabihasnan. Napakalayo namin sa sandok ni ganyan ng gobyerno. Pero ang namin lugar is isa kami sa pinaka-modern city sa buong Pilipinas. Actually, kami nga siguro ang pinaka-modern. Ewan ko lang, maaari. Correct me if I'm wrong. So, paano ko nasabing isa sa or maaaring kami ang pinaka-modernong syudad sa Pilipinas? Kasi una, the one and only city in the Philippines na nagkaroon ng 911 na napaka-high-tech, high-end talagang gumagana lahat ng mga equipment. Saan ka pa? Diba? Only in the Philippines. Only in Southeast Asia. And third in the whole world. Davao City, kami lang ang pinaka first ever city sa Pilipinas na nagkaroon ng at least 10 electric vehicle na bus. Na modern, high-end, high-tech, no? Na tumatakbo sa syudad at walang bayad, libre, di ba? So dalawa lang 'yon. Meron din kami dito underground cabling system. Kami rin ang pinakauna, although hindi lang Davao City ang nag-iisang underground cabling system sa Pilipinas. As far as I know, meron tayong Iloilo City. So dalawa, no? The first ever underground cabling system in the Philippines, Davao City. So kung hindi moderno, hindi high-tech, may falling. Wait lang, kita niyo ba 'yon? Falling star ba yun? O kung falling star, okay lang, pero wag naman sanang falling airplane. Po? So kita ko siya in the naked eye, pero ewan ko lang sa camera kung kuha ba yun. Anyway, so yun lang, na-distract lang tayo dun. So falling star, ano ba ang wish natin, no? So I wish na gawing I wish, siyempre pag falling star mag-wish tayo. Ang i-wish natin, kayo na mag-wish sa kanya dyan, ako mag-wish ako dito. Ang i-wish ko ay sana magiging federal system ng Philippines. So para ang Davao City magkaroon na siya ng sariling sistema at lalabas na Davao City ang pinakamayaman, lalong layayaman ng Davao City niyan, kasi nga ang naming pera dito hindi na namin ibubuhos lahat papuntang Manila. Kukurakutin ng mga buhaya ng mga Tagalog at mga taga Bisaya sa mga congressman, di ba? So hanggang dito lang sa Davao City yung aming pera, like 20% lang yung kailangan i-remit. Yan ang pagkakaalam ko sa federalismo. Anyway, so lang siguro. Thank you for watching. I have to say bye-bye and ingats. Basta Davao City is iba ang Davao City. Huwag kayong bobo dyan mga Tagalog, ha. Mag-aaral kayo ng sibika, geografiya at kultura. Alamin nyo kung saan banda ang Davao City. At alamin nyo kung saan nakatira ang mga Duterte, saan sila namamahala. Huwag nyong hanapin ang 51 billion ikong pulong kung ang Davao del Sur at Davao Occidental ay merong maanumalyang flood control project, ha. Walang kinalaman ang mga Duterte dyan, kasi Davao City yan si Kung Pulong. Huwag kayong bubo. Tsaka ganun lang. Bye-bye, ending ats. Mag-aral para hindi bubo.